May mga kwento sa baryo na ayaw ng pag-usapan. Mga gabing may kumakatok, mga nilalang na bumubulong sa dilim, at mga kasalanang tinatago ng dasal. Pero dito, hindi ka lang makikinig. Mararamdaman mo maligayang pagbalik sa Aswang Confessions, kung saan bawat kumpisal ay hindi laging sa pari mo maririnig. Ako si Rina, isang nurse sa Quezon City. Hindi ako madaling matakot, pero may mga gabi na kahit sanay ka sa dugo, sa iyak, sa pagkawala, may mga bagay pa ring hindi mo kayang ipaliwanag. Noong gabi yun, duty ko sa Ward 7B. Tahimik ang buong floor, ang mga pasyente tulog na. Pero may isa, si Mang Leo, matanda, payat at may karamdaman sa puso. Hindi siya makatulog. Palaging nakatingin sa bintana. "Ma'am?" Halos pabulong ang boses niya. "May dumungaw na babae kanina." Napatingin ako bintana sa 3rd floor yon. Walang makakaakyat doon kasi puro konkretong pader. Pero halata ang takot sa mga mata ni Mang Leo. "Baka panaginip lang po." "Nay, nung," sabi ko. Pilit na ngumiti. Ngunit sa loob-loob ko, may kilabot na gumapang sa batok ko. Pagkatapos kong ayusin ang IV line niya, lumabas ako saglit. Tahimik pa rin ang hallway, pero sa kabilang dulo, may narinig akong mahina, basag na tawa. Tumigil ako, akala ko guni-guni lang. Pero nang lumingon ako, may isang babae sa dulo ng pasilyo, puting-puti ang suot niya. Parang luma ng uniforme ng nurse. Ang buhok niya nakatabon sa muka. At sa ilalim ng fluorescent light, parang hindi siya solid. Parang usok na may laman. Pinikit ko ang mata ko. Bumilang ako ng 3. 1, 2, 3. Pagdilat ko, wala na siya. Huminga ako ng malalim. Pagod lang ako. Sabi ko sa sarili, pagod lang. Pero nang bumalik ako sa kwarto ni Mang Leo, nakadilat na siya, walang buhay. At sa gilid ng kama, may mga marka ng kuko sa sahig, mahahaba, malalim. At sa bintana, nakasabit ang punit na piraso ng buhok na kulay abo. Sa ospital na to, hindi lang mga pasyente ang dumadalaw minsan. May ibang bantay na pumapasok, mga nilalang na naghihintay lang ng huling hinga. Sa susunod na kabanata, sino ang susunod na makakakita sa babae sa bintana? Aswang sa ospital, magbabalik sa takdang oras. Kinabukasan, tahimik lang sa station, pero ramdam ko parang may mabigat sa paligid. Ang sabi ng doktor, cardiac arrest daw ang dahilan ng pagkamatay ni Mang Leo. Walang kakaiba daw, pero hindi ako mapakali. Pagbalik ko sa ward, nakita ko si Aling Sean, ang tagalinis. Nilalapitan niya ang kama ni Mang Leo, may hawak na basahan, tahimik lang siya. Pero napansin kong nanginginig ang mga kamay niya. "Aling Sean, okay lang po kayo?" tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa akin at mahinang sinabi, "Ma'am, may nakita akong babae kagabi." Tumigil ako sa paghinga. "Babae?" Tumango siya. Nakaputi, nakaupo sa paanan ng kama. Nakayuko. Akala ko bantay ng pasyente. Pero nang lapitan ko, wala pala siyang muka. Nanindig ang balahibo ko. "Sigurado po kayo?" Tumango ulit si Aling Sean, hawak ang dibdib. Paglingon ko, may amoy akong parang dugo. Tapos malamig, sobrang lamig. Biglang bumukas ang pinto, si Doc Eric, supervisor namin. "Rina, nasa report mo raw, nakita mong may babae sa hallway kagabi?" Medyo naiilang kong tinanguan siya. "Doc,
Baka guni-guni lang po pero ano? May nakita rin daw po si Aling Sean. Umiling si Doc. Rina, delikado yung mga kwento mo. Maraming pasyente dito. Huwag mo nang palakihin, ha? Pero paglabas niya ng ward, narinig namin ang pag-ungol mula sa kabilang kwarto. Isang pasyente, si Baby Claren, 5 taong gulang, umiiyak sa gitna ng gabi. Tumakbo ako papunta. Pagbukas ko ng kurtina, may nakatayong babae sa tabi ng kama niya. Hindi siya staff, hindi siya kamag-anak. At nang humarap siya, nakita ko ang mga mata niyang pula. Bigla siyang ngumiti. Ngiting pilit, ngiting parang gutom. Ma'am, sabi niya. Bantay po ako ni Baby. Pero ang mga kuko niya, mahaba, itim, at tila may dugo sa dulo. Napatras ako. Humigpit ang hangin ang ilaw sa kisame. Kumurap. Pagbukas ko ulit ng mata, wala na siya. Si Baby Claren nakapikit. Pero may bakas ng 3 marka sa leeg niya, parang kamot ng hayop. Muling tumahimik ang ward. Pero sa labas ng bintana, may aninong nakadungaw. Kinabukasan, tahimik na naman ang ospital, pero hindi na gaya ng dati. Parang lahat ng ilaw, may aninong nagtatago sa likod. Ako si Rina, nurse sa night shift. At kahit sinasabi ng lahat na normal lang ang gabi, ramdam kong hindi. Pagpasok ko sa morgue, naamoy ko agad ang matapang na formalin. Nandun si Mang Rodel, morgue attendant, tahimik siyang nag-aayos ng mga chart. Rina, sabi niya, paki-double check nga tong bangkay ni Mang Leo. Yung anak daw niya gusto pang silipin mamaya. Tumango ako, lumapit ako sa stainless table. Nilapit ko ang ilaw at dahan-dahan kong tinaas ang puting tela. Pero nang bumungad ang muka ni Mang Leo, parang hindi na siya pareho. Ang labi niya kulay abo. Ang mga mata bahagyang bukas at parang may bakas ng ngiti. Kinabahan ako. Pinikit ko sandali, huminga ng malalim. Pagdilat ko, gumalaw ang daliri niya. Mabagal. Parang kumikislot. Napaatras ako. Kuya Rodel, hindi agad kumibo si Rodel. Busy pa sa sulat. Kuya, sigaw ko ulit. Paglingon niya, nakita rin niya. Ang kamay ni Mang Leo, unti-unting gumagalaw. Imposible to, bulong niya. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang pulso, wala. Walang tibok. Pero patuloy ang paggalaw ng kamay. Parang may gustong abutin. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doc Eric. Anong nangyayari rito? Sabay naming itinuro ang bangkay. Pero paglapit niya, tumigil ang kamay. Wala nang galaw. Tahimik ulit ang paligid. Nagkatinginan kami. Bago pa kami makasagot, may narinig kaming tik-tik-tik sa kisame ng morgue. Parang yabag, mabagal, gumagapang. Tumingala si Doc Eric. Baka daga lang yan. Pero ang tunog, lumalapit. Hanggang sa biglang may kumalabog sa itaas, isang mabigat na tunog, parang may nahulog. Tumakbo ako palabas. Humigpit ang dibdib ko. Paglingon ko sa pinto, nakita ko sa refleksyon ng salamin ng morgue. Isang babae sa kisame nakadikit. Nakatingin, ngumiti. At mula sa bibig niya, bumagsak ang isang patak ng dugo. Mabilis akong tumakbo sa hallway, pero kahit saan ako lumingon, ramdam kong may sumusunod. Sa susunod na kabanata, mabubunyag kung sino ang nilalang na gumagapang sa kisame. Kinagabihan, bumalik ako sa ospital kahit gusto ko nang mag-leave. Pero duty is duty. At sa ward na to, sanay ka nang humarap sa kung anong klaseng takot, tahimik pa rin sa 7B. Pero ngayong gabi, parang mas malamig, mas mabigat. Habang nagra-rounds ako, napansin kong may isang pasyenteng hindi mapakali, si Aling Berta, may diabetes, palaging tahimik. Pero ngayon, pawis na pawis siya, kahit malamig ang aircon. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Tanong ko dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Maputla. Nanginginig. Tinuturo niya ang dingding sa tabi ng kama.
Ayun siya, bulong niya. Sino po? Yung babaeng nakadikit sa pader. Napatingin ako. Wala naman. Puting dingding lang, may lumang pintura at basag na bahagi ng tiles. Pero nang ilapit ko ang flashlight, may aninong humakbang paalis mabilis. Parang gumapang sa kabila. Nalaglag ang flashlight ko. Nang pulutin ko ito, nakita kong may basang marka ng kamay sa dingding. Mahaba, parang kamay ng bata. Pero may matutulis na kuko. Wag na po kayong tumingin, sabi ko kay Aling Berta. Pero nakatingin pa rin siya, parang natigilan. Ma'am? Nang hawakan ko siya, nanlambot siya bigla. Wala nang malay. Tumakbo ako palabas, tinawag ko si Doc Eric. Pagbalik namin, wala na sa kama si Aling Berta. Walang bakas ng dugo, walang kaluskos. Pero sa dingding, may naiwan na itim na marka ng palad, parang sinunog. Rina, sabi ni Doc, baka hallucination lang yan, or baka napunta sa CR. Pero sa CR, sarado. At mula sa loob, may boses kaming narinig. Mahinang boses ng babae. Rina, napaatras ako. Hindi ko kilala yung boses na yon. Pero malinaw na malinaw. Alam niya ang pangalan ko. Hinawakan ko ang doorknob. Mainit. Parang sinusunog ang balat ko. Bigla itong bumukas mag-isa. At sa loob, walang tao. Langhap ko lang ang matapang na amoy ng dugo at asupri sa salamin. May nakasulat gamit ang parang daliri. Hindi pa siya tapos. Pero sa bawat hakbang, ramdam kong may humahabol. Isang aninong nakadikit sa pader, sumusunod sa bawat ilaw na nadadaanan ko. Pagkatapos ng insidente kay Aling Berta, ilang araw akong hindi nakapasok. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot. Pero alam mo yung pakiramdam na parang may humihila pabalik sa'yo? Na kahit anong iwas mo, alam mong may kailangang balikan? Ganun ang naramdaman ko. Kaya isang gabi, bumalik ako. Tahimik ang ospital. Kakaunti ang pasyente. Pero ramdam ko agad ang lamig ng hangin sa hallway. Hindi normal na lamig. Habang naglalakad ako, napansin kong nakabukas ang ilaw sa dulo ng pasilyo doon sa kwartong matagal ng sarado, room 713. Walang dapat na pasyente roon. Walang naka-assign. Pero malinaw na bukas ang ilaw. Kuya Rodel? Sigaw ko. Walang sumagot. Dahan-dahan akong lumapit. Bawat hakbang, parang lumalalim ang dilim. Paglapit ko sa pinto, may narinig akong mahina, pero malinaw na iyak boses ng babae. Maawa ka. Nalagutan ako ng hininga. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. At nang bumukas ito, amoy agad ang sumalubong amoy dugo. Amoy bulok. Sa loob, may kama. May pasyenteng nakahiga. Pero walang monitoring machines. Walang chart. Walang record. Lumapit ako, nilapitan ko ang mukha ng babae. At halos hindi ako makahinga. Siya yung nakita ko sa hallway nung unang gabi. Yung babaeng nakaputi. Yung nakadungaw sa bintana. Ngayon, nakahiga siya. Pero nakangiti. At sa ilalim ng kumot, gumagalaw ang tiyan niya. Doc? Bulong ko, nanginginig. Doc Eric. Biglang bumukas ang ilaw sa kisame at doon ko nakita. Hindi tiyan yung gumagalaw, may ulo ng bata na lumalabas. Pero hindi tao ang itsura. Itim. Mapula ang mata. At umuungol. Napaatras ako, napasigaw. Paglingon ko, may lalaki sa likod ko. Si Doc Eric. Rina, sabi niya. Ngayon mo naintindihan. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya. At mula sa gilid ng labi niya, may tumulo. Dugo. Tumakbo ako palabas ng room 713. Pero bago ko maisara ang pinto, narinig ko mula sa loob ang boses ng babae. Hindi ka makakatakas. Dito ka na. Sa susunod na kabanata, babalik si Rina sa ospital. Pero ngayong gabi, hindi na siya mag-isa. Pagkalabas ko ng room 713,
Parang lumulubog ang paligid sa dilim. Humahabol ang hinga ko. Ramdam kong may tumitibok sa tenga ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaba na parang may nakatingin. Nang makarating ako sa nurse station, walang tao. Lahat ng ilaw, kumukurap. Kinuha ko ang phone ko para tumawag, pero walang signal. Bigla kong narinig ang mga yabag sa likod ko mabagal. Sigurado ako, si Doc Eric yun. Doc, bulong ko. Ano to? Anong nangyayari dito? Tahimik lang siya. Nang humarap ako, nakatayo na siya sa harap ko, maputla ang muka. Basang-basa ang uniforme ng dugo. Ngumiti siya. Rina, sabi niya, may mga bagay sa ospital na hindi mo kailangang malaman. Doc, yung babae sa 713, hindi babae yun. Putol niya isa siyang pampalipas gutom. Matagal na siyang nandito at minsan, kailangan naming tulungan siyang mabuhay. Anong ibig mong sabihin? Tulungan? Lumapit siya ng dahan-dahan. At sa liwanag ng fluorescent bulb, nakita kong kulay abo ang mata niya. Wala nang puti. Parang basag na salamin. Rina, bulong niya. Hindi mo ba napapansin? Kada gabi, may pasyenteng nawawala. May bangkay na biglang gumagalaw. Akala mo bang aksidente lang lahat yon? Hindi ako makasagot. Nanginginig ang mga kamay ko. Doc, hindi ako maniniwala. Bigla siyang sumigaw. Maniwala ka. Tumigil ang paligid. Walang tunog. Walang ilaw. Walang galaw. Pagmulat ng mata ko, nasa ibang lugar na ako. Dilaw ang ilaw, basa ang sahig, at amoy formalin nasa morgue ako. Sa harap ko si Mang Leo, nakaupo. Buhay. Ngumiti siya. Hindi siya masamang tao, Rina. Ginagawa lang niya ang trabaho niya kung hindi siya magpapakain. Mas marami ang mamamatay. Nalaglag ang clipboard ko. Umatras ako, pero sa likod ko, may kamay na humawak sa balikat ko si Doc Eric. Ngumiti ulit siya. Ngayon alam mo na. Doc, ano ka ba talaga? Lumingon siya. At mula sa labi niya, lumitaw ang dalawang matutulis na ngipin ngumisi. Hindi lahat ng aswang. Galing sa bundok. Yung iba. Naka-uniform. Tumakbo ako palabas. Pero sa bawat pintong madaanan ko, may kamay na kumakapit sa salamin. Mga anino. Mga mata. At sa dulo ng hallway, si Doc Eric pa rin ngumiti siya. Hindi ka makakatakas, Rina. Kinabukasan, parang walang nangyari. Ang mga pasyente, tahimik. Ang mga nurse, parang walang alam. At si Doc Eric, wala sa duty list. Parang hindi siya kailanman nagtatrabaho rito. Pero sa bawat hallway na madaanan ko, may mga matang sumusunod. Mga pasyenteng tila alam ang hindi ko alam. May isa, matandang babae sa Ward 7B, palaging nakatingin sa akin, hindi kumukurap. Hindi kumikibo, laging gising. Nang gabing iyon, habang nagro-rounds ako, narinig ko ulit yung tunog na hindi ko makalimutan. Yung mahina pero paulit-ulit na tik-tik, tik-tik. Sa una, akala ko lang daga. Pero ang problema, nanggagaling siya sa kisame at gumagalaw. Pinatay ko ang flashlight ko. Tumigil ang tunog. Nang ibalik ko ang ilaw, may bakas ng kamay sa kisame. Malalaki. Mahaba ang kuko. Tumakbo ako papunta sa nurse station pero pagdating ko roon, nakita ko si Mang Leo. Buhay pa rin. Nakangiti. Rina, sabi niya, kung gusto mong mabuhay, huwag kang sumigaw kahit anong makita mo. Anong ibig mong sabihin? Pero bago ko pa matapos, bumukas ang pinto ng Ward 7B. Dahan-dahan, parang hinipan ng hangin. Sumilip ako. Ang matandang pasyente, nakaupo pa rin. Pero sa tabi ng kama niya, may nakatayong babae. Maputla. Mahaba ang buhok. At may tinuturo siya sa kisame. Sinundan ko ng tingin. At doon ko nakita, may nakadungaw na anino. Baliktad. Nakakapit sa tubo ng ospital. Nakangisi.
Kumikinang ang mga mata. Diyos ko, halos hindi ko masabi. Nang bumaba ang nilalang na yon, parang ipis na bumabagsak sa pader. Dumapo siya sa sahig, dahan-dahan amoy dugo, amoy bulok. At sa ilalim ng ilaw, nakita ko, kamukha niya si Doc Eric. Pero hindi na tao. Maputla ang balat, mahaba ang kuko, at may sugat sa leeg, parang bangkay na muling binuhay. Hindi ka dapat nandito, Rina. Ang tinig niya, mahina pero bumaon sa tenga ko. Alam mo na ang lihim ng ospital. Ngayon ikaw na ang susunod. Tumakbo ako. Pero bawat pintong madaanan ko, may mata sa salamin. May aninong nakadungaw. May mga pasyenteng nagdarasal ng pabulong. At nang marating ko ang exit, sarado. Pinilit kong buksan pero walang silbi. Nilingon ko ulit si Doc Eric pero wala na siya. Pagtingin ko sa relo ko, 7:00 ng umaga. Parang walang nangyari. Nasa station ulit ako, hawak ang chart ni Mang Leo. At sa dulo ng log sheet, may bagong pangalan, Dr. Eric Mendoza, Head of Ward 7B. Hindi ako makagalaw. Tiningnan ko ang calendar sa dingding at dun ko lang napansin, 1 linggo na pala ang lumipas. Ang oras, minsan nilalaro ng mga patay. At sa ospital na to, minsan ang mga nawawala sa oras, hindi na bumabalik. Abangan sa susunod na kabanata kung sino talaga ang nagpapakain sa mga patay sa ospital. Simula nang makita ko ang log sheet na may pangalan ni Doc Eric, hindi na ako mapakali. Kada gabi, parang may bumubulong sa akin. Pumunta ka sa basement, dun mo malalaman ang totoo. Sinubukan kong huwag pansinin. Pero tuwing 2:00, naririnig ko ulit yung tik-tik, mas malakas, mas malapit, hanggang sa hindi ko na kinaya. Gabi. Tahimik ang ospital, kinuha ko ang spare key ng maintenance elevator. Bawal gamitin yun ng nurse, pero kailangan kong malaman. Habang bumababa ako, ramdam kong lumalamig ang hangin. Tumatayo ang balahibo ko. Hindi ko alam kung ilang palapag na ang binaba ko. Wala na ring ilaw hanggang sa huminto ang elevator sa isang malalim na tunog. Klang. Pagbukas ng pinto, madilim. Amoy formalin, kalawang, at parang nasusunog na buhok. Sinindihan ko ang flashlight. May mga kama, may mga katawan, at sa gitna, may lumang operating table, may dugo pa, at mga tubo na nakakabit sa dingding. Lumapit ako. May mga bote. Ang label, Specimen Number 47, Eric Mendoza. Kinilabutan ako. Pinatay ko ang flashlight, pero doon ko narinig yung tunog ng paghinga mabagal, malalim, parang mula sa ilalim ng sahig. Rina, mahina pero malinaw. Alam mo na ba kung saan nanggagaling ang gamot na ginagamit ninyo? Napaatras ako, sino ka? At mula sa dilim, lumitaw ang anyo ni Doc Eric. Pero iba na siya ngayon, balat na parang pinilas, mata na kulay abo, at mga ngipin na hindi tao. Hindi lahat ng pasyente namamatay sa sakit, sabi niya. May ilan na ginagawang handog para makapagpagaling ang iba. Anong sinasabi mo? Lumapit siyang ngumiti. Yung gamot na ginagamit ninyo sa ICU, yung serum na mabilis magpagaling ng sugat, dugo yun, Rina. Dugo ng mga pinili naming ihandog. Napaluhod ako. Hindi totoo yan. Pero tinuro niya ang isang pader. May butas, may ilaw sa loob. Dahan-dahan akong lumapit. At nang silipin ko, may mga bangkay na kabitin. Tuyot ang balat. At may mga tubo sa leeg. Sa dulo ng linya, may mga bote ng serum na ginagamit sa mga pasyente. Nagsimula akong umiyak. Diyos ko, anong klaseng ospital to? Ngumiti si Doc Eric. Hindi lang ospital to, Rina. Ito ang tahanan ng mga kagaya namin. Dito kami nagtatago, dito kami nagpapakain, at dito namin ginagawang gamot ang dugo ng mga patay. Biglang bumukas ang lahat ng ilaw. At sa paligid ko, mga nurse.
Mga doktor, nakatingin sa akin. Lahat sila, maputla. Pare-parehong kulay abo ang mata si Mang Leo, nakatayo sa gitna. Ngumiti. Rina, sabi ko sa'yo, huwag kang sisigaw kahit anong makita mo. Hindi lahat ng nasa ospital tao. At minsan, ang mga gustong tumulong, sila rin pala ang dahilan ng pagkamatay. Sa susunod na kabanata, malalaman ni Rina kung bakit siya talaga ang pinili. Wala akong magawa. Napapalibutan ako ng mga muka na hindi ko nakilala. Mga taong araw-araw kong kasama sa trabaho, pero ngayong gabi, iba na ang mga mata. Iba na ang amoy, iba na ang ngiti. Si Mang Leo, ang laging magaan kausap, ngayon may dugo sa labi. Si Doc Eric, nakatayo sa gitna, may hawak na folder. Rina, sabi niya, matagal na naming hinihintay itong oras na to. Anong ibig mong sabihin? Lumapit siya. Bumuka ang folder. May mga papel at litrato-litrato ko. Simula nung nagsimula akong magtrabaho rito, may isa pa. Litrato ng nanay ko. Hindi mo ba naaalala? Tanong ni Doc Eric. Hindi mo ba alam kung bakit ka tinanggap agad sa ospital na to kahit wala ka pang karanasan? Napailing ako. Anong kinalaman ng nanay ko dito? Ngumiti siya. Ang nanay mo, Rina, siya ang una naming nurse dito. Isa siya sa mga unang nakadiskubre ng silid sa basement. Nanginginig ang kamay ko, nasaan siya. Tahimik ang lahat, hanggang sa tumuro si Mang Leo sa isang sulok. Doon, may lumang stretcher. May nakatakip na puting tela dahan-dahan kong inangat. At doon ko siya nakita, ang nanay ko, matagal nang patay. Tuyot ang balat, may tubo sa leeg. Parang isa sa mga specimen ni Doc Eric. Hindi ako makasigaw. Nanghina ako. Ngumisi si Doc Eric. Ginawa namin to para magpatuloy siya. Ang dugo niya, nasa serum na ginagamit mo sa mga pasyente. Siya ang dahilan kung bakit marami kang nailigtas. Hindi totoo yan. Ngunit tumingin si Mang Leo sa akin. Rina, anak ka nang pinili ang dugo ng nanay mo, may bisa. At ngayon, ikaw ang susunod. Anong ibig mong sabihin? Magiging isa ka sa amin. Nang maramdaman kong lumalapit sila, napaatras ako hanggang sa sumandal ako sa pader. Ngunit biglang bumuka ang dingding. Parang may lihim na daanan, isang madilim na hallway na puno ng amoy dugo. Naririnig ko ang mga boses nila, paulit-ulit. Piliin mo, Rina, wag mong labanan, dugo mo rin to. Isang kamay ang humawak sa braso ko, mainit, basa. Paglingon ko ang mukha ni Mama, ngumiti siya. Anak, wag kang matakot. Hindi ito sumpa, ito'y kaligtasan. Hindi ako magiging kagaya ninyo. Tumakbo ako. Hindi ko alam kung saan patungo. Hanggang sa makarating ako sa ibabaw, sa ward sa may exit. Ngunit paglabas ko, wala na ang ospital. Walang gusali. Walang tao. Nakatayo ako sa gitna ng isang bakanting lote. Halos gumuho sa isip ko lahat. Paano yun? Paano nangyari? Ang ospital na pinasukan ko araw-araw, wala na. Tumingin ako sa cellphone ko. Walang signal. Walang oras. At sa screen, nakasulat ang isang notification. Welcome, Rina. Ward 7B has been reopened. May mga ospital na hindi mo makikita sa mapa. Dahil hindi sila itinayo para sa tao. Sa huling kabanata, malalaman natin kung sino talaga si Rina at kung bakit siya ang pinili ng mga patay. Pagmulat ko ng mata, nasa loob ulit ako ng ospital. Pero iba na. Malinis, maliwanag. Parang bagong bukas lang. May mga nurse, may mga pasyente, may mga doktor. Lahat nakangiti. At ako, may suot na bagong uniforme. May name plate, Rina Santos, head nurse. Magandang umaga, Ma'am Rina, bati ng isang nurse. Ngumiti ako, pilit. Pero sa loob ko, may tanong pa rin. Paano ako nakabalik? Totoo ba yung mga nangyari?
O bangungot lang lahat? Habang nagra-rounds ako, dumaan ako sa Ward 7B tahimik. Malinis. Walang pasyente. Ngunit sa dulo ng kwarto, may isang kama na may kurtinang puti. Lumapit ako. Dahan-dahan kong hinawi ang kurtina. At doon ko nakita si Doc Eric nakahiga. Pero nakangiti. Ang bilis mong natuto, sabi niya, mahinang-mahina, halos bulong. Ngayon, alam mo na kung paano magpatuloy ang ospital. Doc, halos hindi ko masabi. Anong nangyayari? Patay ka na, di ba? Ngumiti siya. Hindi lahat ng patay, hindi na bumabalik. Ang ilan sa amin bumabalik para turuan ang susunod. Tumingin ako sa salamin sa tabi ng kama. May dugo sa gilid ng labi ko. Kulay abo ang mata ko. Hindi ako makagalaw. Tumingin ulit si Doc Eric, ngumiti ng mas malalim. Huwag kang matakot, Rina. Hindi ito sumpa, ito'y pagpapatuloy. At sa sandaling yon, lahat ng alaala bumalik. Ang dugo, ang mga kamay, ang mga bangkay sa basement, ang mukha ni Mama, at ang huling bulong niya. Kaligtasan ito, anak. Muling dumilim ang paligid. At sa gitna ng kadiliman, may narinig akong boses sa intercom ng ospital. Tinig na pamilyar. Good evening mga tagapakinig. Ako si Kuya Boy at ito ang isa na namang kwento ng katotohanan mula sa mga nagtatago sa liwanag. Ang ospital na ito sa Quezon City, matagal nang sarado. Isinara ito matapos ang sunog noong 1998. Pero kung minsan, may mga residente malapit dito na nagsasabing nakakarinig pa rin sila ng beeping ng mga monitor at boses ng isang babaeng nurse na nag-aalok ng tulong. Ang pangalan daw niya, Rina, at doon ko lang naramdaman. Ako na pala ang tumutulong ngayon. Ako na ang nagbabantay. Ako na ang sumasagot kapag may bagong pasyente sa gabi. Minsan, ang mga gustong magligtas, sila rin ang pinipiling maging tulay sa pagitan ng buhay at kamatayan. At kapag narinig mo ang beeping ng monitor sa ospital na matagal nang sarado, huwag kang lumingon. Baka kasi tinatawag ka na ni Rina. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-subscribe ka sa channel na ito para sa iba pang mga aswang confessions, mga kwentong hango sa katotohanan at mga karanasang hindi mo gugustuhing maranasan. Ako si Kuya Boy at tandaan, kapag may kumatok sa gabi, siguraduhin mong tao muna bago mo buksan.